Nico, taas mo pa. Kaliwa. Yan. Okay na yan. Dikit mong maigi, ha? Ma'am, Oh. bakit po nakasaludo pa yung mga Boy Scouts habang itinataas ang ating watawat? Siyempre, importanteng sagisag ng ating bansa ang ating watawat. Kaya sila nakasaludo. Yun ang tanda ng kanilang pagmamahal at paggalang sa ating bansa. Yan mo na. Ganun po pala. Mamaya, yan ang tatalakayin natin sa klase, ha? Kaya dapat mag-aral ka ng mabuti. Sige po. Sige. Ano kayang meron sa watawat at ginagalang ito ng marami? May kinalaman kaya ang ulay? Araw at mga bituin nito? Bobby, Uy, sino siya? si Mang Myong. Magandang umaga po. Ako po si Nico. Magandang umaga naman sa inyo. Ako naman si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika. At ako rin ang nagpagawa ng ating watawat. Tawagin niyo na lang akong Mang Myong. Mang Myong, bakit po natin kailangan ng watawat? Bilang isang malayang bansa, dapat lang may sarili tayong watawat. Bakit po ganyan ang itsura ng watawat natin? Ano po ba ibig sabihin ng bituin, ng araw? Ang mabuti pa, maglaro muna tayo. Ito ang mga bahagi ng watawat. Hulaan ninyo kung ano ang sinisimbolo ng bawat isa. Pagkatapos, pagdugtong-dugtungin natin para maging watawat. Simulan natin dito. Ano sa palagay nyo ang sinisimbolo nito? Puti? Walang dumi? Alam ko na! Malinis! Tama. Ang puti kasi ay simbolo ng kalinisan. Kalinisan ng puso at isipan. Ano pa? Pantay-pantay ang anggulo at sukat ng tatsulok. Pantay-pantay? Ano ba ang dapat na maging pantay? Alam ko na! Tao! Pantay-pantay ang mga tao. Siguro sinasabi nito na dapat pantay-pantay ang lahat ng mga Pilipino! Tama ka ulit doon. Pagkakapantay-pantay nga ng mga Pilipino. Ngayon buuhin nyo ng lahat ng mga bahaging iyan. At malalaman nyo ang tunay na kwento ng ating watawat. Alam ko na! Itong pula, ilagay natin sa itaas. Yan! Ganda, ganda, ganda. Mali ata. Kulay dugo ang pula. Sinasagisag nito ang ating kagitingan sa pakikipaglaban para sa ating kalayaan. Wala naman digmaan ah. Kaya dapat yan dito sa ilalim. Ano po ba? Di itong sulpon dapat nasa taas kasi simbolo ito ng Kapayapaan. yun, kapayapaan! Itong araw. Araw? Alam ko na! Simbolo ito ng umaga. Kasi sumisikat ang araw tuwing umaga. Tama. Ang umaga ay sumisimbolo ng bagong pag-asa. Dahil tapos na ang dilim o kahirapan na dulot ng digmaan. Teka. Nico, bilangin mo nga kung ilang sinag ng araw. Ayun, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7, 8. bakit po 8 lang ang sinag ng araw?
Yan ay sumasagisag sa unang 8 probinsyang nakipaglaban para sa ating kalayaan mula sa Espanya. Ito ay ang Bulacan, Cavite, Maynila, Rizal, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Zambales. Nico, ilagay na natin. Sige. Ilagay na natin tong araw dito sa watawat. Natatandaan ko. Sa gitna ng tatsulok, nakalagay ang araw. Yan. Malapit na natin mabuha. Itong 3 bituin na lang. Ano ba ang 3 bagay na meron ang Pilipinas? 3? Alam ko na! Di ba binubuo ang Pilipinas ng 3 malalaking isla? Ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ay, oo nga! Ayan, nabuo na natin ang watawat! Tama po ba, Mang Miyong? Magaling. O ngayon, alam nyo na ba ang sinasagisag ng watawat natin? Sinasagisag nito ang kalayaan ng Pilipinas. At ito ay nabuo dahil sa katapangan ng mga Pilipinong nakipaglaban sa mga dayuhan, makamit lamang ang ating kalayaan. Ay, lahat ng bayan mula Luzon hanggang Mindanao ay may kagustuhang makalaya. Totoo yan. Maraming mahalagang pangyayaring nakapaloob dito sa ating watawat. Yan ay ang nakamit natin ang ating kalayaan. Kaya dapat natin siyang mahalin at igalang saan man tayo naroroon. Sino kaya ang maaaring magturo sa atin ng tamang paggalang sa watawat? Bobby, sino yun? Huh? Ewan ko. Mang Miyong, aalis po kami sandali ah. O sige. Gandang araw sa inyo. Ngayon, tuturo ko sa inyo paano igalang ang watawat. Handa na ba kayo? Opo. Una, habang itinataas ang watawat, dapat tumigil tayo sa paglalakad at tumayo ng tuwid. Kalawa, kung nakasombrero tayo, dapat tanggalin natin ito. Katlo, tuwing may parada, kailangang laging nasa gitna at unahan ng watawat natin. Kaapat, hindi dapat ninadaldad ang watawat sa mga pasugalan at mga pokaliwan. Kalima, hindi rin ito maaaring gawing damit, mantel o palamuti. At ika-6, wag na wag nating hayaang sumahid ito sa lupa kapag itinataas o ibinababa natin ito. Oh, kung kayo na ba? Tandaan niyo yan palagi ah. Opo, tatandaan po namin lahat yan. Pero di po ba, kasabay po ng pagtataas at pagbababa ng bandila ay ang pagtugtog ng pambansang awit? Sino kayang gumawa nito? Sige po, mauna na po kami. Sige pa! Magandang araw po. Magandang araw po! Magandang araw naman sa inyong dalawa. Ako nga pala si Julian Felipe, ang kompositor ng ating pambansang awit. At alam nyo ba na ang orihinal na bersyon ng ating lupang hinirang ay walang lirik o titik? Uy, At ang tunog pang marcha pa. uy, Pakinggan nyo.
ganun. Pero, naisip ito ng isang makata at kompositor, si Jose Palma. At ito ay nilagyan niya ng titik. Titik na kung saan ito ay naisulat sa Espanyol na pinamagatang Marcha Nacional Pilipina. Pakinggan nyo to. Samahan natin ang titik. Bayan Manila, na silanganan, alam ng mundo, sa mo'y buhay, lupang inarang, dula ka ng magiting, sa manlulupin, di ka masisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y buwan, may nilagang tula ang awit sa paglayo ng yaman. Ang sanang watawag mo'y tanong, kailan ang hiling, ang tuwing natawagan ay lampawan ng hiling. Lupa ng alam ng walhan at magsinta, buhay langit sa piling ko. Aming ligaya ng pagbay ng aling, ang umatay ng dahil sa'yo. Bobby, may tao na naman dun, oh. Kung yan, oh. Sige po, mga Pilipi, Oh, pupunta kami sige. sa diliran. Paalam. Di ba po kayo po si Presidente Manuel Quezon? Naaalala ko po kasi kayo eh. Nakita ko po kayo dun sa selebrasyon ng Buwan ng Wika. Oo. Ako nga si Presidente Quezon. Gumagawa ako ng batas na mag-uutos na gawing Pilipino ang ating pambansang wika. Ah, kaya po pala kayo tinatawag na ama ng pambansang wika. Kayo po kasi yung nagpanukala na magkaroon tayo noon. Pero, bakit po Filipino? Bakit hindi po Cebuano o Ilocano o Kapampangan? Filipino. Dahil yon ang wikang naiintindihan ng mas nakakarami. Kahit nakaramihan sa mga Bisaya, lalo na ang mga Cebuano, ay tumututol na gawing pambansang wika ang Filipino. Ayon sa kanila, mas marami daw ang gumagamit ng Bisaya. Oo nga. Pero kung halimbawa mag-usap ang Bisaya at Ilocano, hindi sila nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan lamang sila pag Filipino ang gamit nila. Kung gayon, mas marami pa rin ang nakakapagsalita at nakakaintindi ng Filipino. Eh, kailangan pa ba yun? Paano na lang yung hindi nakakaintindi ng Filipino? Pag-aaralan pa po ba nila yun? Kailangan natin ng isang pambansang wika. Dahil isang paraan ito upang magkaisa ang bansa natin. Paano na pagkakaisa ng pambansang wika ang isang bansa? Dahil pag may pambansang wika, ang buong bansa ay nagkakaintindihan. At syempre, kapag nagkakaintindihan ang mga tao, nagiging paraan ito upang magkaisa sila. Ang galing naman ng wika, pwede nitong mapagkaisa ang mga tao. Kaya lagi nyo itong gagamitin, ha? Makakaasa po kayo. Eh, paano po? Hindi na po namin kayo aabalahin sa ginagawa ninyo. Mauuna na po kami. Alam po, salamat. Ang ilan sa mga sagisag ng bansa natin ay ang watawat, pambansang awit at wika. Mahalaga ang mga ito kasi sinasagisag ng mga ito ang kalayaang ating pinaglaban at ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Tama. Eh, paano naman natin maipapakita ang paggalang natin sa mga ito? Halimbawa po, ang pagkanta ng maayos at pagtayo ng tuwid tuwing may flag ceremony. Kailangan nating kantahin ang ating pambansang awit sa tamang bilis. Yung pamarcha po, Very good. Talaga nag-aral si Nico. And
speaking of flag ceremony, ako ang naatasan ng ating principal para kumumpas ng lupang hinirang bukas ng umaga. Kaya ngayon pa lang, magpa-practice tayo ng tamang bilis ng pag-awit ng pambansang awit natin. Okay? Sige tayo, dali. Handa tayo ha? O, yung posisyon ng kamay. Paano? Yan, very good. Okay. Bayang magiliw. Handa? Awit. Lukang hinirang, luyang ka ng magiting sa